Breaking news! Pangulong Bongbong Marcos, trending matapos makaisip ng mga bagay kung paano susolusyonan ang mga kinakaharap nating mga problema dito sa ating bansa. Dito mo talaga mapapatunayan na ibang klaseng presidente talaga si Pangulong Marcos. Alinsunod sa mga bisyon ng ating Pangulo na walang magugutom na Pilipino, hinimok niya lahat ang mga eksperto sa mga usaping ito upang makabuo ng mga makabuluhang proyekto. Siguradong lahat ng Pilipino ay makikinabang dito kasama ng mga kontrapartido at mga anti-BBM. Kaya naman mga kababayan, huwag na nating patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Sunod sa bisyon ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpatayo ng mga maraming dam, sinabi ng National Irrigation Administration na inaasahan nitong makumpleto ang 20 na medium-term na proyekto at 3 hanggang 5 pangmatagalang proyekto sa loob ng termino ng Pangulo. Ayon kay Administrator Eduardo Gelin ng National Irrigation Administration, may ilang dam na target na itayo ang National Irrigation Authority tulad ng Tumawini Dam sa Isabela, gayon din ang dam na project sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Sa Visayas naman ay magpapatayo ng Jalaur Dam at iba pang mga proyekto sa Panay River Basin bilang karagdagan sa mas maliit o katamtamang laki ng mga dam. At sa katunayan, patapos na din ang Malmar Dam sa Mindanao na may sukat na 12 hectares along Pulangi River. Tungkol naman sa pagpapatayo ng matataas na dam o yaong mga taas na 100 meters, sinabi ng kalihim na ang mga estrukturang iyon ay maaring gamit tulad sa pagkontrol ng baha, patubig at pagbuo ng kuryente. Ito ay bukod pa sa paggamit sa mga aquaculture, bulk water, floating solar, gayon din ay para sa turismo. Namin din ng kalihim na ang ating bansa ay nakahaharap sa mga hamon dahil ang karamihang dam dito sa Pilipinas ay itinayo pa 50 years ago at panahon pa ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Tatandaang pinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga matataas na opisyal ng National Irrigation Authority noong August 23, 2023 sa Malacanang upang talakayin ang mga ilang bagay tungkol sa mga iminungkahing mga hakbangin sa pamamahala ng tubig sa Central Luzon. Ang iminungkahing mga hakbangin sa pamamahala ng tubig tulad ng itinuro ng National Irrigation Authority ay sumasaklaw sa pagbawas ng baha at mga proyektong infrastruktura sa patubig sa Region 3 na inaasahang tutugon sa mga problema na hinaharap kasunod ng malawakang pagkasira ng dala ng mga nagdaang bagyo sa rehiyon. Bilang na dito ang pagpapatayo at rehabilitasyon ng mga dam, small reservoir irrigation projects, tabing ilog at mga gawaing proteksyon sa baha, pagpapabuti ng drainage ng irigasyon at pag-install ng mga bomba ng baha. Masasabi talaga nating napaka-advance mag-isip ng ating Pangulo dahil pinangunahan din niya ang turnover noong December 13, 2023 sa 141 excavator na nagkakahalaga ng 776 milyong piso para i-distribute sa buong bansa. Hinimok din ng Pangulo ang National Irrigation Administration na i-maximize ang buong potensyal ng kagamitan upang matulungan ang mga Pilipinong magsasaka at pagpapataas ng kanilang ani at kita lalo na sa gitna ng isang paparating na El Nino phenomenon ngayong taon. Nanawagan din ang Pangulo sa Department of Agriculture na suriin ang mga pangangailangan ng mga magsasaka para mapabilis ang pagtatayo ng mga pasilidad ng patubig mula sa mga kasalukuyang pinagmumulan ng tubig. Sabay pa rito, inulit din ng Pangulo ang kanyang mensahe na paghandaan ang mga pagharap sa mga epekto ng El Nino at sinabing maglalabas siya ng mga direktiba para sa pakikilahok ng Department of National Defense, Department of Environment and Natural Resources at Department of Agriculture para pag-aralan ang mga tugon ng gobyerno sa paparating na dry spell. Tiniyak din ng Pangulo na patuloy na tutuklasin ng gobyerno ang lahat ng posibilidad para sa patuloy na pamamahagi ng tubig upang matiyak na mananatiling mataba at produktibo ang mga lupain. Mga nasabing excavator ay magiging instrumento sa pagpapanatili ng 257 National Irrigation System at 10,144 communal irrigation system sa buong bansa. Ayon sa huling datos ng NIA, nasa 82 solar-driven pump irrigation projects na ang natapos sa buong bansa. Noong 2023, mayroong 150 potential na lugar ng irigasyon para sa solar power driven na nagkakahalaga ng 1.6 bilyong piso.
kung saan na ang NIA ay magpapatayo ng 82 solar power-driven pump irrigation projects na nagkakahalaga naman ng 667 milyong piso noong December 2023. Ang mga proyektong ito ay magbibigay ng mga maaasang supply ng tubig sa irigasyon sa 866 hektaryang lupain, agrikultura sa buong bansa na makikinabang ang mahigit 1,000 magsasaka at ang kanilang mga pamilya. Alam nyo ba mga kababayan na sa gitna ng kinakaharap nating tagtuyot dito sa Pilipinas, sa huling datos ng Philippine Statistics Authority, pinataas pa ng mga magsasaka ang kanilang produksyon ng palay at mais sa kabila ng El Nino phenomenon sa pamamagitan ng paggamit nila ng diskarte sa pagsasaka na nag-o-optimize sa paggamit ng tubig. Batay sa nakatayong pananim ng February 1, 2024, ang tinatantyang produksyon ng palay at mais para sa panahon ng Enero hanggang Marso 2024 ay maaaring tumaas ang antas nito kumpara sa pagtatantya ng aktwal na ani sa parehong panahon ng 2023. Sa katunayan, sa isang harvest festival sa Gimba, Nueva Ecija nitong linggo, sinabi ni Administrator Eduardo Gelin ng NIA na ang isang magsasaka doon ay umani ng hindi bababa sa 12 na tonelada ng palay sa bawat ektarya na nagpapakita ng pagtaas ng ani sa paggamit ng alternative wetting and drying planting strategy. Ilang magsasaka pa ang umani ng hanggang 19 metric tons kada ektarya. Nagawa ng ahensya na patubigan ng 99% ang mga irigasyon na lugar sa bansa sa pagsisimula ng pagtuyot na nag-iiwan lamang ng 1% na hindi meron mo bas po na PSA report lately lamang na ang sinasabi po nitong production natin, itong El Nino time natin, itong first quarter, ay tumaas po yung production natin ng palay despite na bumaba nga yung ating nataniman ng palay. Ano po? Hindi lang yun. Pati yung corn production natin, ang laki ng itinaas, ano po, mga 5.9% kung hindi ako nagkakamali. So, kahapon po ay nasa Gimba kami dito sa ating Harvest Festival. At nakita nga natin, talagang yung isang farmer natin, ang pinakamababang na ani po doon is nasa 12 tons per hectare. So, nagpapakita po talaga na tumaas ang yield ng ating mga farmers. And of course, ito pong ating programa natin na ito ay ang totoo po niyan sa kabuuan, kasi nagtanong ating Paulo kung ilan yung talaga naapektuhan ng ating El Nino sa irrigated area ng NIA, ay nasa 1% po ang ating hindi talaga napatubigan. Pero sinasabi po namin din noon pa na itong mga tail end area ng ating mga irrigation facilities, yung mga alam na namin na hindi mapatubigan, ay pinagtanim na namin ng high value crops, katulad nga ng corn. So, and then, ang aming pronouncement noon pa ay itong ating ginagawang alternate wetting and drying technology ay malaking tulong po para mapababa ang mas marami ang ating mapatubigan kasi nakakatipid tayo ng around 30% ng tubig dito. At sa ating experience, ito po ay tumataas din ng yield ng ating mga farmers by ito pong AWD technology natin. So itong report na nga ng PSA na ito ay nagpapatunay po yun sa ating direction at tama po yung ating ginagawa at pagpapatuloy po natin itong sistema na ito. Okay. Are we ready to answer questions? Yes, po. Chona Yu, People's Journal. Sir, any update dun sa sinabi ni Presidente before na yung solar irrigation? Ano na po ang may mga natapos na po bang project ngayon? Lalo Yes, na marami El Nino na. Sorry. Every month po marami na kaming tine-turn over na itong mga solar pump irrigation facilities natin at ito pong 2024. Actually, nakita natin yung mga tail end areas po natin na hindi kaya mapatubigan. Ito rin po yung ating tinututukan ngayon at magtatayo po kami ng mga solar pump irrigation dyan. Yung panel ilalagay namin sa taas ng irrigation canals and then itatapon namin yung tubig doon sa kanal. Para sa susunod ay
yung mga nasa tail end ng mga irrigation facilities natin, hindi na masyadong maapektuhan po ng ating pag may El Nino man, itong sa dry season. Ngayon, sir, may up and running na po ba? Yes, marami po. Ilan po? Well, dito lamang sa last month lamang, more than 100 yung na-turn over natin sa mga farmers. Ano po. Bibigyan po namin kayo ng data dito.